Reach. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik po ang Radyo Henyo, mga kahenyo, at ang oras po ay 4:21 p.m. Kasama natin online ang ating bisita. No? Ito ay kaibigan ko. Talaga namang napakagaling na guro mula sa Cavite State University. No? Kasi sa mga nakalipas na panahon, bumababa daw yung average yield ng coffee sa Pilipinas, yung ani, no? Kumpara doon sa ibang bansa. Ano kaya yung pangunahing problema siguro sa mga sakahan, sa farm level, at sa mismong commercial processing ng coffee sa bansa? At ano ba ang ginagawa ng ilang mga sektor para mapasigla yung ating coffee industry? Siyempre, merong mga ginagawa rin yung mga academic institutions, lalo na dyan sa bandang Cavite, ang Cavite State University. Tumutulong sila para mas sumigla ang ating coffee industry. At kasama natin ngayong hapon live via Zoom, si Dr. Raquel Garcia Agustin, Director ng Extension Service ng Cavite State University at Project Leader ng Coffee Fiesta. Welcome to Radio Henyo. Magandang hapon, Doc Raquel. Magandang hapon po, Doc Ruby. It's nice to see you again. Magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Naku, it's good to have you. Nung huli tayo nagkita, parang more than a year ago, no? Doon pa Yes. sa, ano ba Natala yan? po. Sa ating media conference, right? Yes, ma'am. Yes. Naku, Doc Raquel, maganda yung ating topic kasi I'm sure makaka-relate lahat ng ating mga mga kaibigan, alam mo, mga kahenyo sa buong Pilipinas kasi coffee is life, di ba? Yes, ma'am. Totoo po yun. Oo, at ako sa umaga hindi talaga ako pwedeng walang kape, no? Kahit sabihin nating isang baso, isang tasa lang, ano. So, may ginawa kasi kayong mga activities, no? So we can in a way, no, bring back siguro yung talagang sigla ng ating coffee industry. Ano yung Coffee Fiesta at ano itong inyong ginanap kamakailan diyan mismo sa Cavite? Tama ba, Doc Raquel?
Yes, ma'am. Nako, masayang-masaya ako na mabigyan ako ng pagkakataon na ma-share ito sa inyong lahat. Ano po? So, noong December 3 to 4 po, nagkaroon tayo ng Coffee Fiesta 2025 dito po sa Cavite. For the information of everyone, ang DOST Picard po kasi ay may tinatawag na Picard in the Regions. Kami po yung mga consortium sa mga rehiyon. So sa Southern Tagalog po, ang tawag po sa amin ay Southern Tagalog Agriculture, Aquatic Resources, Research, Development and Extension Consortium. So kami po ang nanguna sa pagpapatupad ng Coffee Fiesta na ito, pero kasama po namin ang tatlo pang ibang consortium. Yun po ay ang CORCARD mula po sa Cordillera, ang NOMCARD mula po sa Northern Mindanao, at ang SOCSARDEC po mula po sa SOCSARGEN. Kung mapapansin niyo po, etong apat na konsorsya na ito sa Pilipinas, ang mga rehiyon na nagsusulong ng kape dito sa Pilipinas. So nagsama-sama po kaming apat upang i-organize ang Coffee Fiesta. Ito po ay pinamagatan namin o may tema na Harnessing Innovation and Research to Accelerate Yield Advancements in the coffee industry, or in short ay Hiraya. Ano po? So nasabi nyo nga po kanina na parang kumukonti o hindi ganon kataas yung production at commercialization ng kape sa Pilipinas. So isa po ito sa naisip namin na magiging tugon sa challenge na ito or sa problema na ito. So kasama po ang apat na konsorsya, binuo po namin ang konseptong ito para po maipakita sa publiko ang mga inobasyon at mga research and development na ginagawa po hindi lamang po ng mga HEIs o higher education institution o mga state universities and colleges. Ganon din po ang mga line agencies ng ating bansa sa pagsusulong ng industriya ng kape sa Pilipinas. Ayun, naku, napakaganda siguro ng mga ginawa ninyo activities dyan. Pero before we get into what happened in the Coffee Fiesta, Doc Raquel, ano kaya yung reason? Kasi parang as you were saying, mababa yung production compared to demand. And what could be the reason why siguro sabihin natin hindi enough yung ating production dito sa bansa? Given na talagang, kabi-kabila yung mga coffee shop na itinatayo, may mga pop-up coffee pa. Ano kaya ang dahilan? Bakit mababa ang production natin? Pero isa po sa mga nakita namin at base na rin sa personal experience kapag bumababa tayo sa mga coffee farmers natin. Isa po dito, ma'am, ang pag-transfer ng agricultural lands into residential lands. Parang mas nagiging priority natin ng mga tao na since ang kape po kasi compared sa ibang crops o high value crops, matagal po kasi ang yield ng kape. It takes 1 to 3 years para po tuluyan magbunga o maging ma-harvest ang mga coffee berries natin. So it will take a lot of patience para po doon. So for some, hindi nila kayang maghintay kasi syempre kailangan po nila kumita. So some will go to other crops like kalamansi or watermelon, ganon. Ngayon po, yung iba naman they tend to sell na lang the lands kasi mas mabilis, mas malaki ang kita kung ibibenta na lang nila yung lupa nila at mababayaran sila kakaagad. Yung isa naman po, yung generational gap natin, matatanda na yung mga coffee farmers natin. So yung iba, yung mga anak nila, instead na maging coffee farmers, they tend to go to other areas. They tend to pursue other specializations na hindi po sa coffee farming. So kaya po kinakailangan natin talaga na matutukan yung industriya ng kape para po maibalik natin yung sigla ng kape sa Pilipinas. Ayun. So I'm sure maraming mga itinampok dyan na mga, sabihin natin yung mga solutions like yung sa diminishing land area, parang
Parang medyo mahirap yan na sa isang tingin na masolusyonan kaagad-agad. Pero maybe through science and technology, like sinasabi niyo kung 3 years ang natin, production time before harvesting, Baka meron bang mga R&D outputs dyan mismo sa Coffee Fiesta na nag-a-address ng mga issues na yan, Doc Raquel? Yes, ma'am. So, masaya po ako na ibalita sa inyo na napakarami po nating i-feature na R&D outputs. Ano po, yun po ay mga ginawa ng ating mga kasamahan yung iba po ay mga researchers natin, yung iba po ay innovators natin, na sila po yung gumawa ng mga solusyon, mga machineries, technologies, and procedures po na maaaring maka-address sa mga problema natin sa kape. Halimbawa na lang po, may mga problema po tayo sa drying. Ano po, Oo. minsan po kapag umuulan, so hindi tayo makakapagpatuyo ng coffee berry. So may mga researchers po tayo na naka-imbento ng coffee drying machine na kahit hindi po tag-init, ay pwedeng gamitin para mag-dry ng ating mga coffee beans. Ganon din po may nakita tayong problema on sorting ng coffee beans or yung paghihiwa-hiwalay ng mga magagandang quality ng beans. So meron po tayong mga researchers na naka-imbento ng coffee bean sorter kung saan ito na po yung automatic na nagsusort ng mga magagandang quality ng kape para hindi na yung mano-mano or manual na hahanapin natin. Ito po ay nagiging mas mabilis ang pagsusort ng kape at mas mataas ang kalidad. Ito po ay galing sa Cavite State University. Ano po? Meron din naman po tayong galing sa UPLB, yung kanilang SpeedTech. Ito po ay gamit ang AI. Hinahanap nila yung mga peste sa kape. Hindi ka na yung sa dami, kunwari, ng coffee trees mo, hindi ka na mag-iisa-isang hanapin na saan ba yung may peste o ganon. Ito po ay gumagamit na ng artificial intelligence para hanapin ito. Ang tawag po natin dito ay SpeedTech. Meron din po tayo sa bandang Cordillera, nakaimbento naman sila ng mga parang pang-alis ng coffee borer. Yung isa po itong peste din sa mga kape, parang magpapalayo o magpapaalis sa kanila. So lahat po ito ay supported ng DOST Picard, ang mga technologies na ito. Maliban po doon, nag-feature din po tayo ng ibang mga technologies na gawa naman po ng ating mga magsasaka siyentista, mga farmers po natin. Isa po sa i-feature natin doon ang technology ni magsasaka siyentista Carlos Sanz mula po sa Mendez, Cavite. Yung coffee fermentation o nakabuo siya ng technology na makakapag-ferment ng coffee na mas mabilis at mas mataas ang kalidad. So sa pag-feature po, actually hindi lang po yon, kahit sa Mindanao, may mga na-feature din po tayong technologies, pero yung iba po kasi ay procedure. So, mga proseso kung paanong gagawin. Hindi man po siya yung tangible na makinarya o technology, pero nakabuo po sila ng mga proseso kung paano po mapapataas ang kalidad ng ating mga kape sa Pilipinas. So, produkto po lahat ito ng pagsasaliksik ng research, kasama po ng, syempre, ng suporta ng DOST Picard. Oo, pero sa ngayon parang talagang kailangan nating tulungan yung ating mga coffee farmers and even yung sa post-harvest, 'di ba? Sabi mo nga yung drying ng coffee beans and maybe the processing, And siguro pati sa marketing, Then ako ang interest ko would be yung engagement, involvement ng mga academic institutions. Of course, like the Cavite State University. Paano napasok, We know that you're doing research, pero ang alam ko rin, malaki at malawak ang inyong engagement even sa production, dun sa post-harvest. Ano yung naging role, specifically ng Cavite State University, as among the network institutions ng Picard, bilang isang, sabihin nating, advocate nitong mga solusyon para sa ating coffee industry, Doc Raquel?
Ako ma'am, napakalaki po ng naging role ng Cavite State University. Nagkaroon po kami ng mga proyekto, maliban po dito sa Coffee Fiesta, bago pa po ito, nagkaroon kami ng mga proyekto para po maalalayan ang mga farmers at mga entrepreneurs po na gustong mag-explore or mapalawak ang kanilang kaalaman sa industriya ng kape. Magbibigay po ako ng isang halimbawa. May isa po kaming proyekto, yung Agri-Technology Business Incubation Project. So, ito po ay phase 2 na. So, ang mga una po nating ginawa, nagkaroon po tayo para po itong kurso na kukunin ng mga taong gustong matuto ng maraming aspeto tungkol sa pagkakape. Sabi niyo nga po yung coffee food value chain, kumbaga ay from seed to cup until marketing. Ano po. So, nagkaroon po sila ng mga incubatees, nagkaroon po ang CBSU ng mga incubatees o mga tinuturuan ng mga taong gustong mag-explore sa pagkakape. At masayang-masaya po kami kasi simula po sa holistic po kasi ito. Simula po sa pagtatanim, o mga pruning or mga tamang pag-aalaga ng mga kape hanggang sa marketing and production. Nandoon po yung aming proyekto para alalayan ang mga tinatawag nating incubatees. Natutuwa po kami kasi pagkatapos po ng phase 1 at phase 2, yung aming mga incubatees, ang iba po may sarili ng coffee shop na dati po wala. Kumikita na po sila. Yung mga incubatees na dating tinuturuan lamang, ngayon po sila na yung nagtuturo. Nagiging resource person sila sa iba't ibang lugar. Hindi lang po sa Cavite ha, sa buong bansa. Okay? Meron din po tayo na mga dating estudyante lang, ngayon nakakapag-produce na sila, may sarili na silang production ng kape. Pagkatapos po noon, tinutulungan po natin sila na i-market yung kanilang kape. Mula po sa filing ng trademark, copyright, sa IP, intellectual property, ano po, branding, ayan, nasasama po sila doon. Tuwi po tayo may mga exhibits, kasama po sila doon as part of technology promotion. And then, hanggang sa mga coffee cupping quality competitions, nandoon po isinasama namin sila. Kumbaga, hanggang sa maging sustainable o maging sustainable po yung kanilang mga negosyo. Okay. Naku, talagang sabihin natin, entire package yung binibigay. Pero since nga, academic institution ng CABSU, at na-mention mo kanina, Doc Raquel, na one of the problems ng ating coffee industry, specifically sa agriculture, ay yung aging farmers na mukhang yung mga susunod na henerasyon ay hindi na interesado sa farming, especially ito, sa coffee farming. Dahil sabi nga, matagal maghintay, medyo, alam mo naman, pag farming, kailangan matyaga, maraming mga kailangan gawin at proseso. Meron bang particular academic program ang mga state universities, like CABSU, the Cavite State University, na sumasagot dito sa issue ng, sabihin natin, human resource development, pagdating sa pagpapalakas ng ating mga susunod na henerasyon ng coffee producers, ma'am? Yes, ma'am. Meron po tayo. Actually po, yung sa programa natin ng agriculture or BS Agriculture ay pinapalakas po natin talaga. Pero ma'am, lilihis ako ng konti. Okay. Doon sa Coffee Fiesta, ang amin pong keynote speaker, minsan po 'di ba sa mga conferences, congress, yung iniimbita natin mga researchers, Correct. mga doktor katulad natin, hindi po. Alam niyo po ba, ang amin pong keynote speaker doon sa Coffee Fiesta ay isang tunay na farmer na isa siyang kabataan. Sa edad na 21, siya po ang tinatawag na face of Philippine coffee. Siya po ay isang kabataan na sa nakaraang Philippine Quality Competition, siya po ay nanalo. At ang kanya pong kape ay prinesyohan ng halagang 9,900 per kilo. Oh, my. Ma'am. Ay, ano yan? Gourmet. Siya ay isang kabataan mula ma'am sa Cordillera.
Ano po, siya si Oh. Mr. Rodeo Takdoy. Ayan po kung makikita natin sa ating screen. Rodeo Takdoy. Yes, ma'am. Sa kanyang edad, kaya siya yung naisip namin na kuhaning keynote speaker. Kasi meron po kaming mga participants na estudyante. Mm-mm. Kumbaga, makaka-boost po ng motivation sa mga kabataan na, sa edad ko pa lang to, pwede Mhm. pala akong maging katulad niya, na ang quality ng aking kape na ipinoproduce ay pwedeng tumaas sa ganoong halaga na makakatulong po talaga sa financial status ng ating mga farmers. So, hindi po tayo lumayo, tayo ay naghanap ng tao na pwedeng maging inspirasyon ng ating mga kabataan. So maliban po sa mga regular nating programa na pagpapalakas ng industriya ng kape at pag-i-inspire sa mga young agriculturists natin, so kinuha natin siya sa malaking pagtitipon na ito para kumbaga mas marami siyang ma-inspire na mga tao. Kasi baka walang nakakaalam na hindi pala kailangan maging matanda ka para Oo. yumaman ka at makilala ka sa industriya ng kape. Kailangan lang pala ay grit Mhm. para at saka patience para maging kilala ka sa ganitong industriya. Para maging matagumpay, kailangan talaga yung konting, di nga konti talagang angas, kailangan mo yung commitment, kung ano man ang iyong nais na makamit. And talking about coffee, kakaiba, ano kaya naging sikreto ni Rodeo sa sabihin nating pagkaganda-gandang quality ng coffee? Meron bang assistance, Pero pag-uusapan natin yan maya-maya. Meron kayang assistance ang gobyerno o anumang mga institusyon para mapabuti talaga yung kalidad ng Philippine coffee? Kasi remember, di ba, meron tayong Batangas, meron tayong Cordillera, na diyan din sa Mindanao, marami ding mga coffee producers na sabihin natin sa Davao, na iba-iba yung lasa. So later on, siguro pag-usapan natin, Doc Raquel, after our commercial, ano-ano yung mga support na nakukuha ng coffee industry, coffee farmers mula sa gobyerno at iba pang mga institusyon. Mga kahenyo, magbabalik po ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang mga paalala. Ang oras po ay 4:40 p.m. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Inyong kaya inyo, Dr. D. Cristobal, ayan. Medyo nagkakaroon tayo ng mga tech glitch dito kasi online ng inyong ate. Ano? So sa ngayon ay kasama natin online via Zoom at on air, syempre live na live, si Dr. Raquel Agustin ng Cavite State University at pinag-uusapan natin yung tungkol sa Coffee Fiesta, no? Na ginanap kong kamakailan. So Doc Raquel, balikan natin yung ating kwentuhan. Nakakasigla pag coffee yung ating pinag-uusapan kasi marami talagang taong mahilig sa kape. So, paano natin masasabing ma-ensure natin syempre itong mga ating mga gawain ngayon for the coffee industry? Meron bang mga long-term na pagpaplano ang sabihin natin yung cluster ng Picard? Bukod dito sa Coffee Fiesta, meron mga long-term plans ang binuo for the coffee industry, Ma'am Raquel. Yes, ma'am. Actually po, bago pa ang Coffee Fiesta ay meron na tayong mga plano tungkol po sa pagpapaunlad ng industriya ng kape sa Pilipinas. At ito po ay naniniwala ako na ginagawa hindi lamang po ng aming consortium ng StarDec at ng Cavite State University. Ganon din po ang iba't ibang konsorsya sa Pilipinas na nakasama namin. Ito po ay ginagawa namin through research, development, and extension projects. Meron kaming mga inilatag na, for example po, sa isang taon, ano po ba ang target namin na proyekto at saan kami patutungo, sino ang aming mga tutulungan. For example po, sa Cavite State University, meron po kaming mga inilatag na iba't ibang extension activities o mga proyekto para po sa mga magsasaka natin ng kape. Tinutulungan po natin, halimbawa po sa ngayon, tinutulungan natin ang iba't ibang kooperatiba. Okay, nagkaroon din po tayo ng pagtatatag ng mga asosasyon ng mga magkakape para tulungan po sila. Ganon din po sa coffee food value chain from seed to cup, ika nga po, until sa marketing na po. Okay, so yung kaninang iniwan kong tanong bago tayo mag-commercial, anong mga institusyon at anong klase ng mga support services or programs yung napapaabot ng gobyerno, ng iba pang institusyon, na sa inyong kaalaman, ma'am, bilang sabihin natin punong abala dito sa Coffee Fiesta, Ang napakarami po. Oo, marami. Okay. Ma'am, unang-una na dyan, syempre yung na umbrella po namin, ang DOSTP card. Ang DOSTP card ay isang funding agency na nagpupondo ng R&D o Research and Development and Extension. So, halimbawa po kami po ay magpipitch o magpo-propose ng isang programa, kami po ay tutulungan nito na pondohan ang mga programang iyon. Isa po ako sa palad na mapagtiwalaan na mapondohan ng proyekto tungkol sa kape, ng tungkol dito. At actually po, hindi lang ma'am sa kape hindi lang sa pagkakape ang suporta sa atin ng gobyerno. Kahit po sa ibang high value crops o ibang aspeto ng agrikultura. Ako po bilang Science Communication Coordinator ng region, isa po ito sa aking mga proyekto. So, naka-focus po tayo on technology promotion.
At syempre po bilang ang sa Southern Tagalog ang primary commodity natin ay coffee, kaya mas marami po ang proyekto natin tungkol po sa pagkakape. Maliban po sa DOSTP card at sa mga SUCs, babanggitin ko na rin po ang DAATI, ma'am, or ang Agricultural Training Institute. Sila po ay hindi tumitigil sa pagtulong sa pagtitrain ng mga agricultural extension workers sa bumababa sa mga munisipyo, sa mga barangay para tulungan po ang ating mga magsasaka. Hindi lamang po ito pinansyal, hindi po tayo tumitigil sa pinansyal, pero more on capacity building po. Kumbaga, yung para maging sustainable ang mga proyekto, kasi pagbibigyan lamang natin sila ng pera, pwedeng maubos ito agad sa ibang parang. Pero kung sila po ay well-capacitated, well-equipped, meron silang tamang kaalaman at kasanayan, mas mapapaganda po yung ating produksyon ng kape dito po sa Southern Tagalog. Oo. At lalo siguro magiging, sabihin natin, competitive, ano? Yung ating mga kababayan na nandyan sa production at mismo sa industry, commercial industry ng coffee. Para doon sa mga interesado, kasi ang dami ninyong assistance, ang daming tulong na nagmumula sa academic institutions, sa gobyerno, and even sa industry itself, I'm sure. Paano po ba at saan po pupunta yung interesado na siguro humingi ng tulong mismo dyan sa mga institusyon na yan, Doc Raquel? Ma'am, dito po sa amin sa Cavite State University, pwede po silang magtungo sa amin pong pamantasan, specifically po sa aming tanggapan sa Cavite State University Extension Services. Yan po ang aming main function. Kayo po ay matulungan at maasistehan sa mga proyektong pangkaunlaran. Ako po ang director ng opisinang iyon at mission ko po na farmers dito po sa Cavite. Pero ma'am, sa buong Southern Tagalog, ako po ang Regional Science Communication Coordinator ng StarDec. Inabanggit ko pong consortium kanina. Ito po ay naka-house din sa CVSU at ang amin pong opisina ay nasa amin pong Ladislao Diwa Library sa 5th floor. Maaari po silang magtungo roon or tumawag sa aming opisina at through DOSTP card din po ay maaari nila itong lapitan kung hindi man sila taga Southern Tagalog. Ganon din po ang mga nabanggit kong konsorsya kanina. Sigurado po ako na sila po ay welcome na tulungan ang ating mga kasamahan sa industriya ng kape sa pagpapaunlad po ng ating bansa at ng ating mga magsasaka. So I'm sure may mga online kayo, link, like they have a Facebook page na madaling siguro puntahan kasi ngayon ayaw nang pumunta ng mga tao sa mga website di ba? Meron ba sa mga social media na directly makakapag-message sila, Doc Raquel? Yes, ma'am. Pumunta lamang po sila kung sa amin po sa Cavite State University. Ang Cavite State University Extension Services Center, yan po ang pangalan ng aming Facebook account. At sa StarDec naman po ay StarDec po lamang. Ayan, nahanapin lamang po nila iyon. Ano yung spelling ng StarDec mo? STARDEC. Tama ba? Ano ma'am? STAARRDEC. That stands for Southern Tagalog Agriculture, Aquatic and Resources Research Development and Extension Consortium. Medyo mahaba po. Oo nga. Pero I'm sure hanapin lang nila siguro yung coffee fiesta or coffee or extension services ng KABSU, madali na nilang makukuha yan. Or if not, message ninyo ang Radyo Henyo sa DZRH, yun pong ating mga facilities dyan and even yung mga text line natin, pwede nating i-connect kayo kay Doc Raquel. Naku, ma'am, thank you very much. Sa wakas, nagkita tayong muli kahit online lang sa ating programa. And I'm sure marami pa tayong pag-uusapan in the future, sa mga programa ng Picard. Lagi kayong nandyan at ako ay sumasaludo sa iyo bilang kapwa science communicator, for using yung mga communication resources, to help our farmers, lalo na yung mga coffee producers. Kasi mahal yung mga imported na kape.
Kaya palakasin natin yung ating mga local producers. Again, thank you very much to, of course, Capsule, to you, Dr. Raquel Agustin, and of course, sa DOST Picard. Maraming salamat at Maraming magandang salamat hapon. po. Yeah, see you, bye. Yan. Mga kahenyo, yan ho ang ating nakakwentuhan ngayong hapon. Siyempre, importante, na pag-usapan yung tungkol sa kape. Sino bang mabubuhay na walang kape? Although may mga taong hindi umiinom ng kape. But to be able to really enjoy your coffee, dapat affordable. And para maging affordable, dapat locally available. So we have to support our coffee farmers and the coffee industry. No, wag na pumunta doon sa mga imported. Ang daming napakasarap na kape din sa tabi-tabi, dito lang kayo magpunta sa may Marilake. Maraming mga pop-up coffee diyan, kiosk, Pwede ninyong mabilhan ng mainit na kape lalo na sa umaga at sa ganitong oras, dapit hapon, na mainit para sa inyong comfort at daily habit. So, mga kahenyo, yan po ang ating naging edisyon ng Radio Henyo ngayong linggo. Ako po ang inyong nakasama. On behalf of my partner, Angelo Palmones, ako po si Dr. B. Cristobal at ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang ating programang Energy Power. Hatid sa inyo ng Aboitiz Power. Ang oras po ay ilang minuto lamang, 4:53 p.m. Ngayong hapon. Magandang hapon, mga karadyo, Henyo. Number 1. Amoy forever. Amoy LQ.